Ang video na ito ay ginawa upang alalahanin at magbigay pugay sa ating mga magigiting na mandirigma na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng larangan ng sports. Saludo kami sa inyo, kabady. NANI?! お前はもう死んでいる。Another one. Cloudy. How the break can make you literally break you. That's... Kamusta kayo mga Kasargo? Ito ang US Open 9-Ball Championship 1994 kung saan si Efren Reyes laban kay Tony Ellin. Nanalo si Tony Ellin sa lag kaya siya ang unang nag-break. Ito ay ang unang rack sa semifinals na napakalaking tournament sa US. Tinawag na hurricane o bagyo sa Tagalog ang American player dahil sa lakas nitong mag-break. 2 bola ang nakuha ni Tony sa break, at siya ang unang may pagkakataon na makapuntos. Si Tony Ellin ay isang top-ranked professional pool player ng Amerika. Walang kahirap-hirap ay nakuha niya ang puntos sa unang rack. Magpatuloy na tayo sa pangalawang rack. Winner's break kaya si Tony pa rin ang nag-break. Nakatago ang uno kaya nag-push out na lang ang American player. Napakagaling ng ginawang safety play ni Efren, nakatago ang cue ball sa likod ng dos. Sinubukan ni Tony mag-kick shot kaya lang hindi niya napatamaan ang uno. Ball in hand na ang Pinoy dito at open layout na ang lamesa. Isa sa kahinaan ng mga American player ay ang kick shots at alam ito ni Efren, kaya defensive style ang isa sa strategy niya. At nakuha na ng ating magician ang unang puntos. Punta na tayo sa rack 4, si Efren ang magbe-break. At tingnan nyo ang break na ito. 2 bola ang nakuha ni Efren at naka-spread out pa ang mga bola. Ipinakita ni Efren na ang break ay hindi sa lakas kundi sa teknik din. Magpatuloy na tayo sa rack 5. Sa kasamaang palad, dry break si Efren sa pagkakataong ito. Ito na ang chance ni Tony para makabawi. Kilala si Tony Ellin sa buong Amerika dahil sa powerhouse break shot nito. Ang istilong ito ang tinuturing niyang advantage sa ibang pro player. Kaya nga Hurricane Tony ang tawag sa kanya ng mga kalaro. Hindi rin basta-basta ang katunggali ni Efren dahil magaling din ito kumontrol ng cue ball.
Isang rack na lang ay tabla na ito. Ito na ang pang-anim na rack, napakalakas man mag-break ni Tony, walang pumasok na isang bola. Kaya si Efren na ngayon ang nasa mesa at open layout na siya dito. Halos 100 ang sumali sa tournament na ito, lahat ay professional players galing sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang 4 na lang ang natira kasama si Efren Reyes. Malaking pagkakamali sa position play dito ang American player sa 7. Kaya nagkaroon ng chance ulit makabalik si Efren Reyes. Dalawang rack na uli ang lamang ng Magician 42. Ito na ang pang-siyam na rack. Nakuha ni Tony ang uno sa break at may tira din siya sa 2. Sunod-sunod na ang pagkakamali dito ng American player. Sinubukan niya ang jump shot kaya lang palyado ito. Nagsimula ulit si Efren dito ng ball in hand. Sinisigurado dito ni Efren na paparusahan niya ang mga bawat pagkakamali ng katunggali. Si Efren Reyes lang ang nakapasok na Asian player sa top 4 sa event na ito at kasalukuyang top 8 sa Pro Tour na ito. Ito na ang rack 12 mga kasargo. Si Tony ang nag-break kaya lang mukhang hindi umuobra ang malakas na break shot niya. Dry break kaya si Efren Reyes na ang magpapatuloy. Sa panahong ito unti-unti nang nakikilala ang pangalang Efren Reyes sa buong Amerika dahil sa mga malalaking tournament na napapanalunan niya at susubukan ng Magician na masungkit ang US Open title. Pasensya na wala tayong makuha sa huling match na ito, gayunpaman ay nanalo si Efren Reyes dito kay Tony Ellin sa score na 9-4. Hanggang dito na lang mga kasargo at kung hindi ka pa nakafollow baka naman. NANI?! お前はもう死んでいる。Another one. Wow, how the break can make you hit 'em.
swerte.